Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa Pogo. No, mukhang nagkakaroon na po ito ng domino effect. No? Yung last time na nakuha natin, yung sa Angeles and Porac, boundary daw po kasi yon. No? Pero kasi sabi sa isang news, Angeles City. Pero sabi ngayon dito, sa ibang news article, media, Porac daw po. Porac, pero ang sabi, between the boundary of Porac and Angeles City. So, in between siya, no? Yan sa Pampanga. Mukhang, ang laki po kasi ng bayan ng Pampanga sa totoo lang, no? Isa siya sa pinakamalaking bayan. Sa bayan ng Pangasinan, dyan sa norte. Correct me if I'm wrong, no? So, ang dami lang kayang pogo ang tinayo dito. Hoy, Gloria, ilang pogo yan? Di ba? So, mamaya, i-recall natin yon, iba-background natin. Pero po, unahin muna natin isang artikulo kay Mayor Alice Go. No? So, sabi niyo sa ibang comment dyan, mga kababayan, na kasi sabi ko, naawa na ako kay Mayor Alice Go. Sabi naman iba nagko-komento, Sir, hindi po kaawa-awa yan. Ako naman, alam nyo naman, for humanity's sake, naaawa ako kasi she keep on defending herself na wala naman tumutulong sa kanya. Sukol na sukol ka na, ate. Okay, manang, mayor, sukol na sukol ka na. There's no way you can defend yourself with that narrative na lumaki ka sa farm, pinalaki kang mag-isa. Kung pinalaki kang mag-isa, paano ka lumaki mag-isa? Paano ka nabuhay kung wala kang katulong? Ganon. Baka lumaki siyang mag-isa na hindi niya nakita ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ayun. Sakang sinasabi niya, yung si Lin Weiyin ay hindi niya nanay. Yun ay kapartner ng tatay niya. In meaning, kabit ng tatay niya. Hindi niya rin masabing, yung po yung totoong asawa ng tatay ko, hindi. Pero, alam nyo, nabasa ko sa isang article na sabi ni Senator Wing Gatchalian, maybe sa kanyang sapantaha, itong si Weiyin Lin o si Lin Weiyin at si Amelia Lian ay isa lamang. Di ba? Ang gulo kasi kaya naman ako naaawa. Magsabi ka na kasi ng totoo. Hindi, pinatatagal mo pa yung misery mo Parang, sinasabi mo, catch me if you can. O, di ba? Movie lang, di ba? Kai, Ai, at Dai. Yan, magkakamag-anak po yan. Si Kai, si Ai Chang, si Dai, yung kanilang kasambahay, si Dai. Para rin na sila si Alice Gu. Mamaya meron na si Mai. Si Mai kasi inchik. Ano yung Mai? Kasi yun yung ano ba yung, 'di ba, may root word. Yun yung last word ng siomai. Kamag-anak din nila yun. Si siomai. Ano pa, Elora? Pai. Ano naman yun? Di yung huling word ng tinapay. Kasi may siomai ka na, may tinapay ka na. O, di ba, Kai? Naku, tamang-tawa na naman dyan si Kai. Si Ai Chang, mapipikon na sa kuya niya. Madamdamin yan si Ai Chang, madamdamin sa kuya niya. Masyado pong fragile si Ai Chang. Fragile po yan. Oo. Bibi kasi yan, Bibi. Bunso daw siya, bunso. Wala akong pakialam, maski na bunso ka pa. Ang mga bunso daw po is spoiled. Hindi man ako bunso 5 kami. 5 kami. Gumit na ako. Wag ko nang ibaba yung 4. Baka anong lumabas. 5 kami magkakapatid. Panganay, babae. The rest, lalaki na lahat. Git na ako. Pag binaba ko yung 4, ano lalabas, Elora? Ano lalabas? Wag na. Baka ma-take down yung channel natin. Kawawa naman si Kai. Nililibot na nga yung ating channel, no? So, yan po, no? Si Alice Go, si Sherwin Gatchalian, kasi meron po silang kinakastigo. At talagang meron po siyang isang reaksyon.
Yan malalaman natin. Tapos, meron na naman pong natanggal na pulis. Hindi ka na magiging pulis. Di ba mga kababayan? Ayun. So, bago po tayong magsimula, 6 na article ito pero pabibilisan natin. No? Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, sa mga kasama natin tuwing may video premiere dyan po sa chat box and sa comment section. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. Okay? So, eto, unahin natin ang article sa GMA News Online. Alice Gu appeals suspension, calls accusations erroneous. Erroneous daw po mga kababayan, ha? Naka-quote pa yan. Ano ibig sabihin ng erroneous? Erroneous definition, ha? Para sa katalinuhan ni Robin. Ayan. Erroneous, mistaken, incorrect, wrong. Ayan Robin, ha? Sinabi ko na sa'yo, mga mali daw po, erroneous yun. Inaccurate, wrong. Nakita nyo na? Adjective. Yan. Okay? At least, mabilis tayong mag-google. Ulitin natin. Alice Gu's appeal suspension, calls accusations wrong. Ayun na lang. Okay? Sabi dito, suspended Banban Tarlac Mayor Alice Gu on Thursday formally appealed her suspension, saying the complaints filed against her over her alleged links to the criminal activities of Pogo in her town are baseless. Sinabi dito sa taas, erroneous, mali daw. Sa baba, baseless. Okay? In a motion for reconsideration filed with the Office of Ombudsman, Gu's camp said the accusation against her are an amalgam. Tindi naman ang English niyan. Amalgam of exceeding distorted, exaggerated, and fabricated stories viciously designed to hoodwink this honorable office, that herein respondent committed grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. A perusal of the said order, the perusal daw po, ibig sabihin, pwede pa ulit magamit, di ba? Kulang ako sa lip gloss. Which is the only basis of respondent Gu to file this instant motion, would readily show that the complaint filed against her is founded on erroneous accusation. Erroneous. Mali-maling akusasyon. It bears to emphasize that the allegations found therein are based on misapprehension of facts and laws. Okay. So, yun lang po. Apila sila. Umapila na. So, yun po yung paliwanag nung kanyang abogado. So, antayin natin, no? Yung mga pinasabi nilang mali-mali naman, no? The amalgam. Antindi naman ng English na yan, Kai. No? Yung amalgam. Akala ko yung amalgam, yung ginaganon, parang bubble gum. Ang kulit, no? Akala ko yung bubble gum talaga. Amalgam means mixture. Pinagsama-sama, pinaghalo-halo. Parang spider web lang. Web of lies. Parang ganon. In summation of it, no? Kung kukunin nyo yung word na amalgam, all of this is just a web of lies. Pinag-connect-connecta lang. No? Parang spider web. Yung ganun po. Tindi nun, ano? Gagaling mag-i-English ng mga lawyers. Narinig ko lang po, ha? Sabi nila, lawyers are liars. Totoo ba yun? Tatanong lang po tayo. Hindi ko po kayo na-accuse. Sabi nila yun di ba? Siguro narinig yun na rin yun. Ang tanong, totoo po ba? Now, eto na tayo. Another GMA News Online. Kasi meron pong press con kahapon si Senator Wing Gatchalian. No? Even though they're on recess, meron po siyang press con. Wala nga lang plenary yan. Nandiyan sila sa opisina nila, nagtatrabaho, kunwari. Parang si Bato, nowhere to be found. Sabi nga ni Bato, silence is golden. I will be back with a bang.
Di ba? Nawala eh. After nung mag-iyak-iyak siya, ano ko, wala na akong kaibigan. Wala na akong boto sa butuan. Okay. Sabi ni Gatchalian dito, napanood ko po yung video. Ay, tinatamad na ako mag-edit ng video eh, no? Ito na lang, kuha na lang tayo ng article. Gatchalian on Mayor Alice Gu's alleged link to Chinese syndicates. Kinalabutan ako. Oh, yun. Ayun daw ang instruction niya. Para siyang nakakita ng multo o nakaramdam ng multo. Yung kanyang buhok sa batok, tumayo. Kinalibutan ako. Ha? Yun daw alleged link ni Mayor Gu sa Chinese syndicate. Kinalibutan siya. Bakit? Anong na-find out niya? Ha? Strong pieces of evidence that support Mayor Alice Gu's alleged ties with the Chinese criminal syndicate that operated the rated Pogo in Bambam Tarlac were divulged. Ay, yun na. No? Tama tayo. Pero yung web of lies natin is hindi eh. Totoong web. During the executive session in the Senate Wednesday, ay, talagang may mga ebidensya silang nakita. Kasi itong executive session na to, nandyan yung AMLAC, nandyan yung NSC, nandyan yung MBI, o whatever agency na talagang nangalap ng impormasyon, nag-research para sa kinalaman ni Alice Gu sa Pogo. And this gave him the creeps. Na-creeps daw siya. Quote, without going into the details, pero lumalabas na merong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicate na nag-organize nitong Pogo sa Banban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. Ay, pero yung sabi ni Mayor Gu, kung pinanood nyo yung ating yung huling vlog natin, sabi niya, hindi po kami protector ng Pogo. Iba naman po yung protector sa operator. Even though magka-rhyme sila na may Thor, o baka naman gusto mong makita si Chris Hemsworth. Di ba Thor yun? Si Thor. Di ba kaya si Thor? Di ba? Sabi niya, hindi daw eh. Panoorin nyo, may article doon. Hindi po kami protector ng Pogo. Hindi po kami nag-ooperate ng Pogo. Really? Okay. Sige, baka labasan ka ni Thor dyan. Ilbas niya yung hammer niya. Hoy, gaga. O di kaya ihagi sa'yo, tanga! Biglang saluhin mo, dakila naman! Yan ang mga daddy shit. Sinabihan mo ng tanga, ginlorify pa yung mga pagkatanga. Dinakila pa nilang maging tanga sila. In fact, meron ding mga impormasyon na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang ahensya. Siya mismo ay may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. Oh, wow. Wow. Oh, no. Diba? Ang hirap nito. For him, Gu's role in the processing of the letter of no objection, her name on the application of Hongsheng Technologies and on the building permit Bapulan Development, as well as her application for the internet connection inside the complex already prove her involvement in the establishing of the Pogo Hub in Bamban. Ay, huling-huli ka, documented, yari. Yari. Kaya lahat ng dokumento, itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Nako, the best evidence? Ayan. Dokumento. Well documented. Si Mayor Alice Gu is the one who opened the doors for these criminal syndicates to come in. Naging enabler siya. Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Banban and the only common link between the criminal syndicates at Banban is Alice Gu. Alice Gu. Nasa gitna siya. Siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban. O ay, patay. He likewise expressed concern over the report divulged by intelligence agencies during the executive session in the Senate that the Chinese criminal syndicates behind the Pogo operation are already working with local criminals, law enforcers, and even local politicians and businessmen. Aray ko po. Ay, ang sakit nito. No? After nung first part of the executive session with the intelligence agencies, kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agencies yung kinakatakutan natin na lumalalim na itong ugat ng Pogo.
Biruin nyo, local criminals, law enforcers, and even local politicians and businessmen. Mamaya meron pa siyang tutukuyin. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluwensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agency tulad ng kapulisan, Bureau of Immigration at pangatlo, meron din silang binanggit doon pati na yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Ayan. Si Sherwin Gatchalian po ay isa sa mga advocate ng total ban ng Pogos. Ay, patay tayo dito mga kababayan, ang haba nito. No? Ayan. Hanggang doon na lang muna, puputulin na natin, no? Okay? Next. Eto pa. Kinastigo rin niya doon din, no? Tinapchap ng GMA nyo. Ang haba nung press ko niya, mga kababayan, lahat doon natapik doon sa executive session, no? GMA News ulit. Anti-Money Laundering Council sa Pilipinas failed to plug 6.1 billion pesos used to build Banban Pogo. O sabi ni Gatchalian, tama to, napanood ko to. Kinakastigo niya, kina-call out niya ang AMLAC. Bakit hindi nyo yan nakita? Sabi niya nga dito nung napanood ko, pinakikinggan ko, sabi niya, paano mo madadala sa bansa, sa bagahe mo, yung bilyong piso? Sa may susok-sok. Diba? Ibig sabihin, tama siya. May mga koneksyon. Talaga, mafia. Mga kapwa Pilipino natin ang gumawa na rin ng sariling multo sa bansa natin kasi Bureau of Immigration, Bureau of Customs, sino pa? Yung mga kakutsaban nyo. Na? Sa AMLAC, baka meron kayo dyan nakakutsaba, nagtatanong lang. Sa mga kapulisan. Sa lahat ng ahensya. Sino? Sinong mga politicians? Nabanggit niya May mga politikong sangkot. Sino yung yung padrino? Diba? Kakausapin, tatawagin. Pare, darating na itong oras, alam mo na. Siyempre, si kumpare na supervisor doon, mag-uutos lang yan, yung pon niya. Darating itong itsura ganito. Tabi mo na. Nakapanood po ako niyan. Dito, how to catch a smuggler sa airport. Yung yung porter, yung nangunguha ng mga bagahe, nagde-deliver ng bagahe from eroplano, papasok sa eroplano, saka yung galing sa eroplano. Talagang nakuha siya sa CCTV, kinuha niya, sineperate niya talaga, no? Yung dalawang bag. Ang laman pala ay cocaine. Tingnan nyo, may mga trabahador sila, mga kababayan. Ito po, sabi, they totally failed to perform their mandate in my opinion. Dapat, 2019 pa lang nung nangyayari na ito, na-detect na nila. Ngayon, 2024, dapat meron na silang report. 5 years, naitayo, di ba? 36 buildings nga dito ako nadidismaya sa Anti-Money Laundering Council dahil wala silang sagot kahapon. I express my disappointment to the AMLC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering Trabaho rin nila na malaman sino itong mga money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula. Opo, nadinig ko din na yung contractor nawawala na. According to Gatchalian, AMLC failed to identify the contractor. Tignan nyo yan. Failed to identify or don't want to identify. Kasi baka nanganganib ang buhay nila. Di ba? The contractor that received the money, the bank where the funds were funded, and who received the money. Wow, ang galing naman ng AMLC. Wow! Bakit pa kayo binuong ahensya kung mga imbalido naman kayo? Wala naman pala. Kumbaga, nandyan lang kayo, sumasahod, pero you're not doing the very mandate that was given to you. Wala. Yan, alam na. Baka nga naman, Hindi rin nila alam yun at ang sagot sa amin kahapon, pending pa ang investigation pero nangyari na ito 2024 na ngayon yung pera 6.1 billion tuloy-tuloy na pumapasok dito yon.
pero hindi nila na-detect. 2019 pa. Oh, hindi sa na-detect, Senator Wing Gatchalian. Kundi, naka-off yung detector. Di ba yung parang, tit, tit. Yung ginawa, inop eh. O, di ba? Simple lang naman kung mabilis ang kamay mo eh. O, inop. Di wala, okay, go. Kasi, kakutsaba. O, di ba mga kababayan? Wow. Eto pa sabi niya Gatchalian also disclosed that the contractor that built the Pogo complex in Bamban was nowhere to be found. Ay, wala na. Wala na. Probably they fled the country o may pinaglagyan na. Prompting him to conclude that it is a dummy company for now. Ayaw. Gusto ko mahanap siya kasi malalaman mo kung sino ang nakatanggap ng pera at matitrace kung sino ang personalidad na yan. Pero walang mahanap. Itong sindikato na ito, napakagaling nila na itago nila sa mga otoridad ang pagdala nitong pera. Magaling talaga kasi may mga kakutsaba po. No, may mga kakutsaba. Kaya itong string of web na ito, dapat isa-isang ganunin, i-pluck out. Gatchalian also disclosed that the engineer who signed the building plans of Bapu has already died, saying the time of the latter's death raises suspicious. Yun na talaga. Kasi magkakabukuhan, lalabas ng mga baho. Based on the information that Gatchalian's office has gathered, the declared cause of death of the said engineer was a heart attack. Ay, nako, hirap na po yan, no? Yun lang yung sabi niya, walang binabanggit dito na pangalan, yung engineer. Gatchalian also revealed that the engineer's family admitted that his only role in the construction Bapu was to sign the plan so it could be legal in the Philippines. But the design of the complex itself was made by the Chinese national. Tignan nyo. Ginago po tayo. Kaya yung dapat Pangulo, yung external threat, ang internal threat ngayon, yung itong mga Chinese criminals na nasa bansa natin. If the engineer is still alive today, Gatchalian said they could have traced the contractors and the Chinese engineers who planned the construction of the Pogo Hub in Banban. Patay na tayo dyan. Yari tayo dyan. Wala eh. Bakit? Kasi may mga enabler. No? May mga kasangkot. Tulad na rin na po ng sabi ni Sherwin Gatchalian. Na may politicians, local criminals, and the authorities, mga kapulisan. Yung po, yung mga hawak nila. Talagang, yan, syempre, ilan sigurong bagbag ng pera. Lahat yan. Piruin mo, nakapasok sa bansa. Hindi na-detect. Wala, alam na. Diba? Eto po, iba-background natin, Babalikan natin mamaya si Senator Wing Gatchalian kasi meron pa siyang isang revelasyon. Sino pa yung kasangkot dyan? Ulitin ko, sabi niya, local criminals. Sino pa ba? Ang dali kong makalimutan, mga kababayan. Nabanggit ko na kanina, di ba? Yung kapulisan, mga politiko, mga government employees. Mamaya meron pa isa. Sabi lang dito sa Inquirer, yung isang article natin kahapon, Pampanga Pogo link to scams, trafficking. 186 rescued and raid. Ang dami po ito, Ito yung sa Porac. Between Porac and Angeles City. Bakit natin binabalikan, mga kababayan? Kasi po, ito palang company na to, itong company na Lucky South 99 o Lucky South 99, itong may-ari ng Pogo na ito, was raided and shut down on September 17, 2022. Naipasara na ito. Itong Lucky South 99. Ang tanong, paano pa ito nakapagpa-operate? Ito, carry out on a warrant issued by Judge Maria Belinda Rama of Malolos. Galing pa sa Malolos, Bakit hindi kinakakuha sa Pampanga? O baka dun nga lang. Scoured the complex inside the Bass Royal Garden Estate located at the boundary between Porac and Angeles. O in between. Okay? According to Casio, yung Casio, siya po yung PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson, si Winston Casio. Casio, di ba yung relo yan? Di ba, Kai? According to Casio, Lucky South 99 was operating in Porac without a permit from PAGCOR.
Yan, mga kababayan. Sino na naman yung mayor dyan? Bakit hindi nyo alam yan? Sino ang otoridad dyan? Bakit hindi nyo alam yan na wala pala siyang permit? Tinanggalan na siya ng permit noong September 2022. Mag-almost 2 years, ngayon lang nakita. How? Bulag-bulagan ang LGU dyan. But a PAGCOR list sent by Inquirer showed that as of August 8, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated was among the 32 licensed offshore gaming companies in the country. The list was updated almost a year after the Pogo firm was raided and closed down. Paano pa siya ulit nakabukas? Ha? Ay, grabe oh. Ay, ang tindi mga kababayan. Paano pa? Hindi man lang nalaman yan o siguro nagbago lang ng pangalan kasi Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Baka dinagdagan niya lang yung pangalan niya. Kasi sabi dito, yung unang binasa natin, ang sabi dito, Lucky South 99 lang o yung walang permit at na-shutdown. Pero sa pagdating dito sa listahan ng PAGCOR, August 8, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. O bakit hindi man lang nagtanong diyan ng nag-on-site inspection? Tingnan mo na, ito rin yung design na pinasara natin eh. O di ba? O, nakakahiya naman kayo. Nahuli sila o sexually traffic o. Kasi human trafficking eh. Kaya sinerge sila o ayan, yun yung warrant of arrest sa human trafficking. Nakita po. Yan? Ay, grabe o. Nakakahiya naman kayo mga kababayan. Mahiya naman kayo, mga kapwa Pilipino, na inaalaw nyo tong mga to. Bakit? Takam na takam ba kayo sa kwarta? Ha? Gagawin nyo lang lahat para mababoy nyo ang bansang Pilipinas. Pinamumugaran ng mga kriminal na tulad ng mga Chekwa na gumagawa ng kalunos-lunos na krimen sa ating bansa. Mukha tayong tanga. Yung bansa natin. Bakit? Kasi ito pinalakas niya ang loob ng mga Chekwa dahil sa sinabi niya kung gusto ninyo, gawin nyo na lang kaming probinsya ninyo. O ayan, tinotoo. Kaya nga diba, yung isa kong vlog, tinotoo ng mga Chekwa ang sinabi ni Digong. O, ginawa na nga tayong probinsya ng China. Putik na yan. Ito po, ano nangyari? Ha? Inquirer, Pampanga Police Station Chief, sack after illegal Pogo raid. Tinanggal. Hindi ka na magiging police ba? Tulad ng sabi natin kanina. Hindi ka na magiging poles. Kakahiya ka naman, Sino ba naman yan? Ha? PNP spokesperson Colonel Jim Pardo said the commander of the Porac Municipal Police Station was relieved as investigation underway to find out how an unlicensed Pogo was able to do business in the town since 2023. Kita nyo yan? Pulis ka, parang yung sa Pasay lang. Katabi pa ng police station, walang pakialam. Diba? Wala silang pakialam anong ginagawa ng mga kapulisan. Wala, kuya-kuya-akoy. Kaya lalaki ng tian. Hindi naman po lahat, ha? Pajardo cited a report from the PNP Region 3 Central Luzon when she shared the information but she did not divulge the name of the SAC Porac Municipal Police Station head without providing a reason. Makikita nyo rin yan kung sino yan, no? As to the level of the accountability, antayin po natin dahil nag-order na ang PNP Chief si Marbil to investigate how come na yung scam farm na ito, nagtuloy-tuloy ang operation in the absence of license to operate. Alam nyo na, di ba? Either takot siya, or, tatanong lang, kakutya ba siya? Di po ba? Grabe Dapat, gawin ninyo sa mga pulis kung may pogo dyan, dapat buwan-buwan, twice a month, magpadala kayo ng undercover. Hindi, baka nilalapitan kayo ng mga may-ari, mga inchik Tell. Eto, alam mo na libre ka dito. May massage dyan. After massage, they gonna massage your B. Yun, ganon. After masahe ka, ha? Hindi ka makatulog kasi sexy. Ganon. Pati yung mo, mamamasahe. Okay? Huwag ka lang punta dito, Okay naman kami dito. Ganon. Ito na, sir, monthly allowance. Ganon. Di ba? Tapos iba pang mga LGU. Ito sir, monthly allowance mo, Okay na, peace tayo, peace, punta ka mamaya doon, naka-schedule ka na.
Andun na si Maria. O yun, patay. Wala na. Tamimi na sila. Hindi nila alam. Ang dami ng kalunos-lunos na kabalbalan. 'Di ba? O tulad yan sa Banban, may menu pa ng mga babae. Ano gusto mo? Russian. Ano gusto mo? Korean. Ano gusto mo? Chinese. Ano gusto mo? Pinay. 'Di ba? Nakita ko po 'yun. Nandun po 'yun sa isang vlog ni Mark Ramos. Pinakita niya po 'yun. Oh, may nagpadala po kay Boss Sir Amo Mark Ramos. Si Guapings, tulad ni DJ Byron, mga Guapings. Tayo lang ang Guapangs. Loko-loko to si Infinite Stream eh. Binobola pa ako ha. Ikaw, Infinite Stream, di ko kailangan ng pambobola ha. Magpakatotoo tayo dito. Ako lang ang mambobola. Si Aichang lang ang bobolahin natin. So, Aichang bunso. Meh! Alam mong bunso namin? Utusan namin yun. Yung nanay ko, binibaby siya, pero kami hindi. Uy, maglinis ka. Hugas ka ng plato. Pero pag yan yung nanay namin, tahimik. Pag wala yung nanay, walisin mo to. Loko-loko no? O, ito po, huling-huling article dito. Sabi ko sa inyo, aside sa local criminals, politicians, mga otoridad, may isa pa pong nabanggit si Sherwin Gatchalian. Ano po yun? GMA News Online ulit. Porac raid shows possible Pogo influence on judiciary. Judiciary. O ano? Di ba? Ano ba ibig sabihin ng judiciary? Di mga hurado. Senator Gatchalian on Thursday said the recent raid in Pogo hub in Porac, Pampanga showed the possible influence of signage syndicates on the judiciary. Ang mga impormasyon nakuha ko, itong Pogo meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents. So 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140. Wow. Plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAOCC, mayroong nag-tip dito sa mga operators. Ayon! Ayon! Aray ko po! Meron din. May naitalaga rin sila sa judiciary. Ngayon, ang tanong dyan, sino ang nasa loob, no? Habang binibigay o kinukuha yung warrant of arrest? O kaya, sino sa kapulisan ang chuchu? Grabe, wag niyo akong sisihin ha. Yan ang sinasabi ni Senator Wing Gatchalian. Sabi niya, local criminals, politicians, no? Mga otoridad, ngayon judiciary. Nako, talaga, hindi na talaga magbabago ang Pilipinas. Sana i-purge lahat. Purge. Sabi ko nga kay Elora, panoorin mo yung 4 na movie ng Purge, malalaman mo ibig ko sabihin. Ayan. 'Di ba? Kako, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin itong mga last few warrants of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts. Oo nga naman, 'di ba yung tanong ko sa inyo kanina, bakit sa Bulacan? Wala bang korte diyan sa Pampanga? Siguro alam nila dito na naman pupunta. Nagkaroon na sila ng mga mata at tenga dun sa korte at nalaman nila, abay, naglagay ng tao dun sa Bulacan courts. Na pag merong warrant of arrest pang Bulacan, alam na. Yung mga sacrificial lang, ayun lang yung mga sacrificial. Pero yung mga big boss, takbo na kayo. Di ba nga sa Banban, may nag-video doon kay boss, Sir Amo man na naman, kay Mark Ramos, panoorin nyo. Nandun yung isang babae, may video na, may mga exit route sila. Mga iskapo na tunnel. Oh, yun. Salughugin nyo po yan. Pakita nyo. I-transparency nyo. Again, marunong ring gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay at ito yung isang ebidensya na meron silang mga tao sa mga lugar na nagbibigay ng tips sa kanila. O, tama. Tama po yan. O, ano na? Diba? Ay, nako. Wala tayong mapupuntahan.
Walang matinong ahensya. Di ba yung hamon ko sa inyo sa isang vlog ko? Maglista kayo ng 10 ahensya na hindi nababalot ng katiwalian. Kung merong 10 kayong may lista, palakpakan, bibigyan natin sila ng star bawat isa. Kokomendan natin, isa-shoutout natin. Bigay kayo. Kaso wala Pati judiciary. Malalim po, malalim. Hindi mo maarok. Pero sa akin, arok natin. Alam natin ang galawan sa ating gobyerno sa mga ahensya ng gobyerno. Di ba? Hihingi ka nga lang dyan ng driver's license. Hindi mo na kailangan mag-behind the wheel. Yun lang po nababalitaan ko Yung ibang sabi sa akin ng tito ko. Mga pinsan mo dun sa Pinas, nakakuha ng driver's license. Nag-behind the wheel? Hindi. Alam niyo yung behind the wheel Behind the wheel exam. Yung mga nandito po sa Amerika, alam niyo yung tinutukoy ko sa ibang bansa na talagang rigid ang pagkuha niyan, di ba? Yung magre-written exam ka, kailangan ipasa mo yon. After written exam, kailangan mag-behind the wheel ka. Yun. Kala nyo, may mga driver sa atin na doon nagda-drive. Pagdating dito, a-apply ng driver's license, bagsak sa first take. Bakit? Full stop, hindi nag-stop Sabi, wala naman dumadaan bakit ko alam? May kinuwento po sa akin, dati kong katrabaho. Yun daw pinsan niya, jeepney driver sa atin. Na-petition. Napunta dito, nag-apply ng DMV, ora-orada daw. Nag-exam, behind the wheel. Bagsak agad. Alam nyo, yung ganon, yung hindi ka nag-full stop sa stop. May yan, 3 lang ang pwede mong, tama nyo ako, Kuya Danny Ate Rebecca. 3 mistake lang, wala na, failed ka na. Ang masama, yung binitawan mo yung kamay mo sa manibela, bagsak ka automatic. Sa atin, wala. Hindi nga marunong mag-drive, may lisensya Bakit? May kakilala sa loob ng ahensya. Kami, sabi ng tito ko, meron tayong, ka-last name, kamag-anak natin. Hindi, kaprobinsya lang. So, pwede pala ako doon. Ba't ka pag nag-apply? May driver's license ka naman dito. Ganun ba? Sabi ko. Tawa na ng tawa yung tito ko. Ganun din yan, di ba? Diyan na lang sa pagkuha ng passport. Di ba? Kung may kakilala ka sa loob, huwag ka nang pumila. Dito ka na. Di ba, Chang? Lahat nadadaan sa under the table. Sa maboteng usapan. Bakit? Ano laman ng bote? Alak ba? Hindi po. Alkansya po yun hindi naman sinasabing, ano ba yung kanta ng Eraserhead? Idanang na sa maboteng usapan. Lalo lang madaragdagan ng sakit ng ulo at bilbil sa tiyan. Di ba, Chang? Anong sara? Kami naging magkainuman. Akala ko ay pwede pa. Di ba? Alam nyo naman na talagang talamak. Talamak talaga. Pagdating sa mga pabor-pabor, magkano ba ang atin dyan? Mga parinig, magkano ba ang cut na? Sa barangay level lang barangay na lang yun magkano yung permit? Baka naman. Ewan ko. Kaya ngayon, talaga, real talk lang. Baka may sasama ang loob, di wala akong pakialam. Lista nyo muna yung bayan nyo kung matino kayo, hindi. Ganun lang yan. Kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan, Yung the web of corruption, sa bansa natin. Daig pa yung spider web, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.